Ronel Arampulo. Maayong hapon po sa ating lahat. Siyempre, mas lalo higit sa ating mga kababayan dito sa Tacloban. Ako po muli si Ronel is the best Arampulo. Isa akong mangingisda, no? At kasalukuyang pangalawang tagapangulo po ng Pamalakaya, Pilipinas. E di, narito po tayo ngayon, ang Makabayang Coalition bilang bahagi pa rin ng pagkapatuloy ng ating pag-iikot sa buong bansa para mangampanya bilang mga kandidatong senador sa ilalim ng Makabayang Coalition. Ang Makabayang Coalition po ay naniniwala na hindi lamang sapat yung ating pangangampanya bilang mga kandidato, no? Mas higit sa lahat, dapat ay bika-akibat ito na kampanyang masa. At kaya tayo nandito ngayon para palalimin yung mga isyong kinakaharap ng ating mga kababayan, lalo kami sa Makabayang Coalition. Napakaganda ng aming tandem dahil kami ay kompleto Ricardo batay sa aming kanya-kanyang sektor, no, na ni-represent, no. Meron kami mga task bilang mangingisda. Siyempre sa bahagi ko, yung issue ng mga mangingisda yung ating task dito sa ating kampanya. At meron tayong mga pauna ng impormasyon na dito sa Tacloban, ang mga mangingisda ay dumadanas din ng malaking problema dahil doon sa mga proyekto na pinapatupad dito sa pangisdaan. Lalo dito sa bahagi ng Barangay Payapay, meron diyang seawall, no, na inatayo at malaki noong naging effect sa mga mangingisda dahil naka-apekto doon sa nakapagpahirap sa kanila para doon sa pagpalaot dahil nakasangga doon. At ito rin yung dahilan kung bakit hindi na rin nabibili yung kanilang huli dahil hindi na nakakarating doon yung mga mamimili dahil doon sa sagka na to. At ang isa pang problema na kinakarap ng mga mangingisda, yung nakaamba na reclamation project dito po sa Cancabato. Dito po, ito lang po yan sa ating tagiliran. Nandiyan po yung proyektong reclamation na kung saan ay meron siyang 4 lanes at nasa 2.56 kilometer. Ito po yung airport to downtown. Ang nakakalungkot po dito, marami na naman mga mangroves yung mawawasak, tatamaan, na napakahalaga doon sa tirahan ng mga isda. At syempre, ito ay napakahalaga doon sa pagpigil doon sa mga storm surge, no? Matatandaan natin na nung panahon na nagkaroon ng Bagyong Yolanda na pinsala yung ating mga kababayan. Kaya malaki sana ang protection to. At syempre, long-term effect, yung epekto niyan sa ating pagbabago ng klima. Kaya mahalaga, no, na yung mga consultation na gagawin natin dito mas para mapalalim at maihapag din doon sa ating mga kasama mga mangingisda. Yung plataforma ni Ronel Arampulo, ang pinaka-importante sa lahat yung pagpapatupad ng tunay na reforma sa pangingisdaan at na siyang tanging solusyon para doon sa problema ng mga mangingisda. Kaya napakahalaga na suportahan natin yung Makabayang Coalition dahil ang Makabayang Coalition ang tunay na nag-represent doon sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Salamat po. Next naman po ay si Teddy Casino. Sige po. Next po ay si Mimi Dorinco. Isang mainit na hapon po sa ating lahat. Ako po si Nanay Mimi Doringo. At bilang leader Maralita, nais ko pong kamustahin personal yung ating mga kababayan dito na after 12 years po ng Bagyong Yolanda, kamusta na nga po ba ang mga Maralitang kababayan natin dito sa Tacloban? Meron na po ba silang katiyakan sa paninirahan? May serbisyo po ba sila ng malinis at naiinom na tubig? May sarili po ba silang mga kuryente sa kanilang mga bahay? Dahil kung wala po, ito po yung aking mga platapormang itataguyod para maging boses ng mga Maralita sa ating Senado. Gusto po natin ang tunay na ginhawa, hindi lamang po sa may kakayanan, kung hindi lalo na higit sa mga Maralitang katulad natin. Dahil ang nais natin ay serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino at hindi po ginagawang negosyo, lalong hindi dapat na maging perwisyo ang mga batayang karapatan natin na ito na dapat ay tinataguyod sa atin. Kaya po kami sa Makabayan ay masaya na nakalapag po dito sa Tacloban para mismo kami marinig namin ano pa ho ba
yung mga kailangan pang gawin para sa mga kababayan natin dito dahil sinisiguro po namin sa inyo, ito po ang gagawin ng mga kabayan. Hindi lamang po yung mga representative natin sa Kongreso, kung hindi kami pong mga uupo sa Senado. Kaya po wag na ho tayong magpatumpik-tumpik pa. Nandirito po ang makabayan, 11 po kami na kailangang maiboto at mapaupo sa Senado para ginhawa ng taong bayan ay sigurado. Salamat po. Sunod naman po ay si Camo di Floranda. Magandang araw po sa inyong lahat. Bote Floranda po, National President ng Piston. At isa rin ako sa 11 nominado ng Makabayan Coalition na tumatakbo bilang isang senador. Ang Tacloban ay isa sa unang nag-modernize ng ating pampublikong transportasyon na kung saan ay titingnan natin ay una din nabaon sa utang ang ating mga operator dito sa Tacloban City dahil doon sa ubod ng mahal na halaga ng mga modern na mga sasakyan. At sa ilang bahagi ay may mga natatanggap na rin tayo ng mga ulat o datos dito sa bahagi po ng Tacloban na marami nang nabubulok ng mga modernized. Kaya sinasabi nga po natin ay sa ilalim ng programa ng PUBMP ay hindi magre-resolve doon sa umangkat ka ng sasakyan sa ibayong dagat, kundi ang dapat ang ginawa ng gobyerno, kung talagang layunin ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport, dapat sa ilalim ng modernization sa balangkas ng rehabilitation. Hindi dapat ibinaon sa utang yung ating mga operator dahil hindi talaga sila makakaawat. Kaya sa ganitong kalagayan ay talagang nagdudulot ito ng lalong papahirap hindi lamang sa hanay ng mga operator driver kundi mismo sa ating mga commuters dahil alam naman natin sa ilalim ng modernization ang kakibat niyan yung pagtaas ng pamasahe, no? At kung titingnan natin di ang lalong magdudulot ng pahirap hindi lamang sa mga manggagawa kundi sa ating mga mamamayan dahil nga ang binabanggit nga ay 435 pesos ang sahod ng mga manggagawa dito sa Tacloban City. Hindi lalong hindi kakasya at hindi aabot. At ang isang kinakaharap ngayon batay sa ilang datos natin ay tipong hindi na rin pinapayagan ng city ng Tacloban na makapasok yung ating mga traditional jeepney mismo sa lungsod ng Tacloban City. Ito ay inire-routing para mapagbigyan yung usapin ng modernization program. Kasi ang nangyayari ay hindi nila pinapapasok yung mga traditional jeepney ang pinapayagan ng lokal na pamahalaan o ng gobyerno yung mga modern na sinasabi nila na ito yung part ng kanilang modernization program. Kaya sa pagpasok ng Tacloban City ay nabawasan yung kita ng ating mga driver dahil siyempre biglang umiksi yung kanilang mga ruta. Alam naman natin ng mga probinsya, ang pasahero niya nanggagaling sa mga kalibliban lugar, ng mga baryo, yung pasahero nila sa umaga, yun din ang kanilang pasahero sa hapon. Kaya talagang lalong nawala yung kita ng ating mga driver at mga operator. Siyempre, nagkulang yung serbisyo sa ating mga mamamayan. Kaya kami po sa bahagi po ng Makabayan Coalition at narito nga yung halos lahat ng kandidato ng Makabayan Coalition. Ang layunin ng pagpunta namin dito ay para makipagtalastasan, makipag-ugnayan sa kalagayan ng ating mga hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator. Kaya't makikita po ninyo na dito lahat yung kinatawa ng Makabayan Coalition na galing sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para at least ay makagawa tayo ng concrete na solusyon paano re-resolbahin. At sa atin po, sa bahagi po natin sa transport, ang lagi po natin sinasabi, dapat ang inuna ng gobyerno sa balangkas ng modernization, dapat nag-create tayo ng sarili nating industriya. Hindi dapat tayo nakatanghoy sa mga dayuhan o sa mga foreign, sa China at Japan at saka US. Dapat ang sinusuportahan ng ating pamahalaan ng lokal at ng national, dapat yung ating mga lokal na mga bodybuilder. Dito sa Tacloban ay may gumagawa po ng mga public transport na dapat ito yung kanilang tinulungan
kapag itong kanilang tinulungan, pagangat po yan ng ating ekonomiya, pagluwal ng maraming trabaho sa ating mga manggagawa. Kaya po, tayo ay lumalapit sa lahat ng mga mamamayan dito sa Tacloban. Narito po yung 11 na senatorial ng Makabayang Coalition. Sana samahan nyo ako, samahan nyo kami lahat. Kung sa akin, samahan nyo ako sa biyahe ko patungo sa Senado. Magandang umaga po mga kasama. Salamat po. Sunod naman po ay si Amira Lidasan. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Ako po bilang representatibo ng mga Moro at saka mga katutubo sa ilalim po ng Makabayan, Koalisyon Makabayan, ay narito po para mag-reach out po doon sa mga kapatid nating Moro at katutubo at ilapag ang ating plataforma para sa karapatan ng mga Moro at katutubo sa lupang ninuno at sariling pagpapasya, gayon din yung pagpapaunlad ng kultura at saka yung pagpapaabot po ng kapayapaan. Bukod po dito ay inilalatag din po natin ang plataforma ng Makabayan doon po sa bukod sa kagyat na kaginhawaan, pambansa demokrasya, ay nandoon din po yung pag-assert natin sa ating karapatan. Alam po natin na ang Tacloban at ang buong Eastern Visayas ay isa sa mga talagang sinalanta po ng mga EJK sa panahon po ni Duterte, lalo't-lalo na po noong inilabas ang Memorandum 32 at ang Executive Order number 70 na kung saan marami ang kinitil na buhay ng mga kapatid nating mga magsasaka, mga barangay officials, ilang mga aktivista, no? At yung terror tagging at red tagging na sinabi na ng United Nations, no, na walang pwesto sa isang demokratikong lipunan, no, ay marami sa mga kababayan natin ang tinamaan nito, lalo na yung pinuntahan namin kaninang hearing, no, ng Tacloban 5, hearing ni Mariel, na kung saan nakita natin ilang taon na, no, ay nasa kulungan pa rin sila, bagamat alam natin mga gawa-gawang kaso ang mga inilabas kanila. Kami sa Makabayan ay naniniwala na kailangan i-uphold natin ang ating karapatang pantao, kaya sumusuporta tayo doon sa mga batas, no, panukala, no, na nilabas ng mga progresibong party list ng Makabayan para sa Human Rights Defenders Bill, Environment Rights Defenders Bill, at tayo ay panimulang nananalo na at ginigiit natin yung mga batas din at ordinansa, no, na mga inilabas laban doon sa pagte-terror tag sa ating mga organisasyon, lalo na din, no, sa amin sa mga Makabayan na isinasabay ngayon sa panahon ng eleksyon ang paninira din doon sa mga party list at saka Makabayan ng official. So muli po kami sa Makabayan, halos 11 na naririto sa Tacloban, sa Eastern Visayas. Isa po itong pagpapakita ng pagpapahalaga namin sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas sa kanilang pakikibaka para sa karapatang pantao at mga sektoral na mga issue na kinakaharap ng ating bayan. Maraming salamat po. Muli si Amira Lidasan po mula sa Koalisyong Makabayan number 37 po sa Bangladesh.